Kung di mo na itatanong, taon-taon meron kaming Christmas party pero hindi sa syudad or sa office. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung recipe ng chocolate rebel bars na dinala namin habang kinukwento ko yung nangyari sa Christmas party na yon. Ito yung mga ingredients: egg, sugar, cake oil, condensed milk, instant oats, rolled oats, baking soda, salt, dark chocolate. Tapos mamaya malalaman nyo rin yung secret ingredient ng recipe na to. Ito pala yung bago kong baking pan. Maganda siya kasi pang Pasko yung design. Dahil sa Christmas rush, sigurado yung traffic kaya maaga ako umalis. Pero sobrang aga ko naman dumating kaya humanap muna ako ng makakainan. Bukas sigurado wala nang mabibilhan kaya bumili na din ako ng almusal tsaka pack lunch. Habang may oras pa, naghanap na rin ako ng kandila para sa cake ko. Sir, may kandila. Sir, may kandila ko tayo dyan? Buti na lang meron, pero nag-iisa na lang kaya nagdududa ako. Sana sumindi yung kandila. Na yung boss! Pagdating ko sa meetup, dumating na din yung 2 lechon na babaunin namin. Lolo! Hoy! Nakakatuwa kasi andun din si Lolo Jenzy para i-send off kami. Dito kasi naiingit ako, sir. Medyo madami kami ngayon, kaya 2 bus yung gagamitin namin. Hoy, direct, himula, nakasama ka. Hindi lang send off? Taon-taon, kasama din namin yung birthday boy. Happy birthday, ah! Nung kumpleto na kami, nagsimula na kaming bumiyahe. Grabe, sa unang stop Uber pa lang. Lamig na kagad. Pagdating namin, naghanda na kami para lumipat ng jeep. Grabe, sobrang ramdam mo na yung Pasko kasi Sobrang lamig. Nasa ilalim ng backpack yung jacket ko. pagkatapos naming may karga yung mga gamit, nagsimula na kaming bumiyahe papunta dun sa barangay. Doon namin gagawin yung community service. Huwag nyo i-skip yung step na to. Importante na i-sift mo yung flour kapag magbe-bake ka. Nakakatulong yon para sa pag-alsa ng final product mo. Pagdating namin ng barangay, nakakatuwa kasi bukod sa amin, marami ding excited umakyat. Pero mas mauuna sila sa amin kasi day hike lang sila at gagawin pa namin yung community service. Habang naghihintay, inayos na namin yung mga gamit namin. Syempre, kailangan naming ingatan yung pagpack ng mga cake namin. Sana sumindi yung kandila. Tapos yung iba sa amin, sinuot na rin yung costume nila para sa Christmas party. Kapag nahalo na yung flour, pwede nang ilagay yung mga oats. Bukod sa lead pack at trail master, kapag umaakyat kami, palagi din merong sweeper. GL, pag hindi ko na kaya, tatawid mo ako, di ba? Of course, that's the role of sweeper. Habang naghihintay, nagsimula na din mag-warm up yung mga magbubuhat ng lechon. Pagkatapos namin may turn over yung mga school supplies at iba pang gamit para sa community service, nagsimula na kaming umakyat. Ganda ng weather, start na kami. Bago kami pumasok sa trail, kailangan naming magpatatak. Ang galing nga, parang amusement park. Hanggang sa marating namin yung unang marker at view deck. Ready na yung dough. So yung 70% nito yung magiging crust. Tapos yung 30% naman yung magiging toppings. Plano ko sanang umidlip dun sa paborito kong pwesto. Kaya binilisan ko yung pag-trek. Hanggang sa inabutan ko yung may dala ng lechon. Grabe, ang lakas nila. Ako po, mahirap pag walang tulog. Sobrang excited ko kasi hindi na naman ako nakatulog. Tuloy-tuloy at banayad lang yung ahon hanggang sa marating namin yung unang peak. Marami pang kasing bata mo din na nag-guide. Nakakatuwa nga kasi ang babata pa ng mga bagong guide dito. 8 years old? Flat na yung crust, pwede na tayong magtunaw ng chocolate. Paglabas namin doon, narating ko yung madalas namin pagpahingahan ni Lolo Jenzy noon. Sobrang nakaka-relax dito. Idlip muna siguro ako. Sumisipol yung hangin. Nakakawala ng pagod. Sobrang nostalgic nung amoy ng pine trees. Lahat ng bundok, ito yung paborito ko na pakiramdam. Sobrang grateful ko na nakasama ako sa biyahe na yun. Kasi namimiss ko na rin talaga yung bundok na to. Matagal din ako nagpahinga doon hanggang sa inabutan ako ng ibang grupo. Pagkatapos ko kumain, dumiretso na ako para sila naman yung makapagpahinga. Meron ako ditong mainit na tubig, dito ko tutunawin yung chocolate. Tanghali na sa mga oras na yon kaya sobrang init na. Grabe, pati yung mga bulalo sumisilong sila. Pero dahil malamig yung simoy ng hangin, hindi mo gaanong ramdam yung init. Kaya naglalakad kami tuwing natatakluban ng ulap yung araw. Tuloy-tuloy lang kami hanggang sa marating namin yung popular na landmark ng bundok na yon. Pero excited na kasi kami magmerienda kaya dumaan na lang kami at hindi na nagpa-picture. Sa sobrang excited namin, hindi na rin kami nag-summit, nag-shortcut na lang din kami.
Sa mga oras kasi na yon, walang lilim doon, sobrang init. Pwede naman namin balikan kinabukasan para manood ng sunrise. Pagdating namin ng campsite, inabutan namin yung mga estudyante na nagbibigay ng survey. Student po kami kaya dito sa Kulitan. This is from Benguet State University. Ang galing nung mga kolokoy, yung tent nila sobrang laki, parang bahay. Ang hirap pala ng plan na to. Mukhang magiging masaya yung pagdiriwang dyan mamayang gabi. Pagkatapos naming i-set up yung kusina, hinanda na agad namin yung mga merienda. Kapag nalagay na lahat ng toppings, pwede na tayong mag-bake. Bago lumubog yung araw, nagbihis na kami at nagsimula ng maghanda para sa hapunan. Dalawang lechon sa atin. Galing yan. Ang lamig sa Everest, guys. Sobrang ganda nung nakuha naming pwesto kasi katapat lang namin yung view ng sunset tsaka mga sea of clouds. Ganda ng sunset. Bango! Pero hindi pa siya pwedeng hiwain, kailangan munang palamigin. Pagkatapos makapagluto ng lahat, sinimulan na namin yung munting salo-salo. Everyone who brought not only their strength but also their stories. Tapos hinati namin yung mga lechon sa bawat grupo tsaka sa mga kasama naming guide. You get first dibs on the crumbs. Grabe, sobrang nakakabusog yung hapunan namin. Pero syempre, meron pa kaming cake. Buti na lang sumindi yung kandila. Tapos nung hihiwain na namin yung mga cake, parang ang lakas ng pang-amoy ng ibang grupo. Ang bilis nila. Bukod sa chocolate rebel bars na to, present din yung sunog na cheesecake. Sobrang thankful ako doon kasi yun yung dahilan kung bakit nakasama ako sa Christmas party na to. Siyempre, sa bawat Christmas party, hindi mawawala ang exchange gift. Wala naman talagang secret ingredient yung recipe na to. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung masayang experience ng Christmas party namin. Congrats, leader. Yay, end of track. Nag-enjoy ka ba? Yes.